Marry me, Gina Santos. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Miguel del Rosario na kasing lamig ng hanging ibinubuga ng air conditioner sa kanyang malawak na opisina. Para kay Arabella, tila huminto sa pag-ikot ang mundo. Ang tanging naririnig niya ay isang mahinang ugong sa kanyang mga tainga at ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. It's a business proposal, pagpapatuloy nito na walang bahid ng anumang emosyon sa kanyang mukha. Nakaupo ito ng tuwid sa likod ng kanyang mamahaling mahogany desk. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya na parang isa lamang siyang numero sa isang financial report. Napayuko si Ara. Hindi niya kayang salubungin ang mga titig na iyon. Ang paningin niya ay napako sa kanyang mga luma ng itim na sapatos na nakatapak sa makapal at malambot na karpet ng si. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding hiya. Ang hiya na ilang linggo na niyang binabata. Sa kanyang isipan, umalingaw ang mga bulungan na naririnig niya sa pasilyo, sa pantry, maging sa banyo. Siya raw ang kabit ni Sir Clyde. Ay, Sir Miguel pala. Kaya pala ang bilis niyang umasenso. Secretary with benefits. Nakakaawa naman ang pamilya del Rosario, magkakaroon ng iskandalo. Bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sinubukan niyang huwag pansinin, sinubukan niyang maging matatag. Ngunit ang mga tsismis ay parang isang halimaw na patuloy na lumalaki, sinisira hindi lang ang kanyang reputasyon, kundi pati na rin ang reputasyon ng kumpanyang pinaglilingkuran niya. The board is restless. The media is starting to pick up the story, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nagpabalik sa wisyo ni Ara. This is the most efficient solution. A marriage will silence everyone. It will protect the company. It will protect you. Protect me. Sa isip-isip ni Ara. O gawin akong isang kasangkapan para protektahan ang pangalan mo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng ito ay isang bangungot. Paano sila nakarating sa puntong ito? Dahil lang sa dedikasyon niya sa trabaho. Dahil madalas siyang mag-overtime para tapusin ang mga report. Iyon lang. Wala nang iba. Ngunit sa mundo ng mayayaman at makapangyarihan, ang isang simpleng empleyado na katulad niya ay laging nasa talo. I will provide for you. You and your family will want for nothing, dagdag pa ni Miguel, na tila nabasa ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Consider it a long-term, high-paying employment contract. Ang kailangan mo lang gawin ay gampanan ang papel ng isang asawa sa publiko. Nanginginig ang mga kamay ni Ara sa kanyang tagiliran. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi siya isang bagay na maaaring bilhin. Gusto niyang tumakbo palabas ng opisina at huwag nang lumingon pa. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang kanyang ina, ang mga guhit ng pagod sa mukha nito. Naisip niya ang utang na iniwan ng kanyang yumaong ama, isang utang na pilit niyang binabayaran buwan-buwan na halos walang natitira para sa kanilang mga pangangailangan. Ang katotohanan ay masakit at brutal, kailangan niya ng pera. Desperado siya. Ito na ba ang sagot? Isang kasunduan na isasalba ang kanyang pamilya sa kahirapan, ngunit wawasak naman sa kanyang dignidad. Dahan-dahan, itinaas ni Ara ang kanyang ulo. Tiningnan niya ng diretsyo si Miguel del Rosario, ang lalaking nag-aalok sa kanya ng isang ginintuang haula. Sa kanyang mga mata, wala siyang nakitang awa o pag-unawa. Tanging isang malamig at determinadong negosyante. Huminga siya ng malalim, pinipilit na patatagin ang kanyang boses na nanginginig. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang hindi nagmula sa kanya. Pumapayag ako, sir. Walang ngiti, walang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel. Tila inaasahan na niya ang sagot na iyon. Binuksan nito ang isang drawer sa kanyang mesa. May kinuha siyang isang maliit na itim na kahon. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mesa at itinulak papalapit sa kanya. Binuksan ito ni Ara. Sa loob, isang diamanteng singsing ang kumikinang sa ilalim ng ilaw. Maganda ito, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamalamig na bagay na nahawakan niya. Suotin mo to, utos ni Miguel. Magsisimula na ang palabas bukas. Ang katahimikan sa loob ng mamahaling European sedan ni Miguel ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Sinulyapan niya ang babaeng katabi niya, si Arabella Santos. Nakatitig lang ito sa labas ng bintana, ang refleksyon ng mga dumaraang gusali sa Makati ay naglalaro sa kanyang mga mata, ngunit halatang wala roon ang kanyang isipan.
Ang singsing na ibinigay niya ay nasa daliri nito, kumikinang na parang isang malamig na pangako. Isang pamilyar na pagkainis ang gumapang sa dibdib ni Miguel. Hindi pagkainis kay Ara, kundi sa buong sitwasyon. Ang tsismis, ang pressure mula sa board, ang pangangailangang gumawa ng isang desperadong hakbang na tulad nito. Para sa kanya, isa itong business transaction. Isang masalimuot na problema na nangangailangan ng isang lohikal, kahit na hindi kinaugalian na solusyon. Si Ara ang solusyon. Ganoon lang kasimple. Habang papalapit sila sa dambuhalang gate ng Forbes Park, mas bumigat ang tensyon. Alam niya kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob ng kanilang tahanan. Hindi ang tsismis ang pinakamalaki niyang problema, kundi ang reaksyon ng kanyang ina. Pumasok ang sasakyan sa malawak na driveway ng Villa Esmeralda. Ang mansyon ay nakatayo na parang isang palasyo, isang simbolo ng kapangyarihan at yaman ng mga Del Rosario sa loob ng maraming henerasyon. Para kay Miguel, ito ang kanyang pamana, ang kanyang responsibilidad. Pagbaba nila ng sasakyan, halos hindi gumalaw si Ara. Tila natigilan sa laki at karangyaan ng lugar. Walang emosyon na hinawakan ni Miguel ang kanyang siko. Let's go! Ang paghawak niya ay hindi para alalayan ito, kundi para hilahin ito pasulong. Ang mga katulong ay nakayuko habang sila ay dumadaan sa malaking pinto. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang, at ang matatayog na pader ay pinalamusan ng mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. At sa gitna ng lahat ng ito, sa paanan ng Grand Staircase, nakatayo ang reyna ng villa. Si Doña Esmeralda del Rosario. Nakasuot ito ng isang eleganteng silk dress, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng sirang salamin. Tiningnan niya si Ara mula ulo hanggang paa, at sa isang tingin lang, naramdaman ni Miguel ang paglamig ng hangin. Miguel, anak, sabi ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng panganib. Anong ibig sabihin nito? Mama, sagot ni Miguel, pinanatiling formal at businesslike ang kanyang tono. This is Arabella Santos. Elroy Fayens. Isang halos hindi mahahalata, mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang ina. Lumapit ito, hindi kay Miguel, kundi kay Ara. Inikutan niya ito na parang isang bagay na sinusuri sa isang auction. Ito ang solusyon mo sa iskandalo, tanong ni Doña Esmeralda, ang tingin ay nakatuon pa rin kay Ara, ngunit ang mga salita ay para kay Miguel. Ang lalong magpalala sa sunog sa pamamagitan ng pagdadala ng pusporo sa loob mismo ng ating tahanan. This is the only way to save the company's reputation, jeet ni Miguel. A marriage silences all questions. It's final. Nagtagis ang mga bagang ni Doña Esmeralda. Sa wakas, tumingin siya sa kanyang anak. At paano ang pamilya natin? Ang pangalan natin? Ipagpapalit mo ang dangal ng mga Del Rosario para sa isang sekretarya? Ang salitang i-sekretarya ay binitawan niya na parang isang maruming basahan. Nakita ni Miguel ang pamumutla ng mukha ni Ara. Naramdaman niya ang isang bahagyang kirot ng konsensya, ngunit agad niya itong iwinaksi. This is necessary, sabi niya sa sarili. Ang desisyon ko ay pinal na, Mama. Alam ni Doña Esmeralda na kapag ginamit na ni Miguel ang tonong iyon, wala na siyang magagawa. Huminga siya ng malalim, isang senyales ng kanyang pagkatalo sa ngayon. Kung ganoon, sabi niya, bumalik ang malamig na postura. Kumuha siya ng isang nakarolyong papel mula sa isang maliit na mesa. Kung titira ang babaeng ito sa ilalim ng aking bubong, susundin niya ang aking mga patakaran. Inabot niya ang papel kay Ara. Hindi ito isang listahan ng mga patakaran, ito ay isang manipesto ng pagpapahiya, na nagdedetalye kung paano dapat kumilos ang isang bagong miyembro para mapanatili ang standard ng pamilya. Nakita ni Miguel ang bahagyang panginginig ng kamay ni Ara habang inaabot ang papel. Sa isang saglit, nakita niya hindi ang solusyon sa kanyang problema, kundi isang babaeng natatakot at nag-iisa. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na lumipas. Bumaling siya sa isang katulong. Dalhin ninyo ang mga gamit ni Maam Ara sa kwarto sa guest room malapit sa silid ko. Habang nakatalikod siya, narinig niya ang mahinang bulong ng kanyang ina, sapat lang para marinig ni Ara. Tandaan mo kung saan ka lumingon, Alila. Dito, ako ang reyna. Lumipas ang mga taon sa loob ng Villa Esmeralda na parang isang panaginip.
Ang unang taon ay puno ng pananahimik at mga formal na tango. Ang pangalawa ay nabasag ng pagdating ng kanilang panganay, isang maliit na anghel na nagbigay ng bagong tunog sa malawak at tahimik na mansyon. Pagkatapos ay sumunod ang pangalawa, pangatlo at ang bunso. 6 na taon. 4 na anak. Para kay Arabella, ang mga araw ay naging isang magandang siklo ng pag-aalaga, pagpapatulog at paglalaro. Ang dating sekretarya na laging nakayuko ay naging sentro ng isang maliit na mundo na umiikot sa 4 na makukulit na bata. Ang Villa Esmeralda, na dati isang malamig at nakakatakot na palasyo, ay naging tahanan. Ang kasunduan nila ni Miguel, ang malamig na kontratang nakatago sa isang safe sa opisina nito, ay unti-unti nang natabunan ng mga drawing ng Crayola sa ref, mga maliliit na sapatos sa may pintuan, at mga halakhak ng bata sa hardin. Ang relasyon nila ay nagbago rin. Hindi na Serge ang tawag niya dito, kundi Miguel. Nagsimula ito noong una siyang nagdalang tao. Madalas siyang iwanang mag-isa ni Doña Esmeralda, ngunit si Miguel, sa kabila ng kanyang abalang schedule, ay laging umuuwi na may dalang prutas na hinihiling niya, o kaya ay tahimik lang naupo sa tabi niya habang nanonood siya ng Z. Walang salita, pero nandoon siya. Ang mga binhi ng pagbabago ay nagsimulang tumubo sa mga gabing hindi inaasahan. Isang gabi, ang kanilang pangatlong anak, si Leo, ay biglang nilagnat ng mataas. Nagpapanik si Ara. 2:00 ng madaling araw at ang pediatrician nila ay hindi matawagan. Habang yakap-yakap niya ang nanginginig na katawan ng anak, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Miguel, wala na ang kanyang mamahaling coat and tie, nakasuot lang ng simpleng t-shirt at pajama pants. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. "What's wrong?" tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Mataas ang lagnat niya, sagot ni Ara, nanginginig ang boses. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Miguel. Kumuha siya ng bimpo at isang palanggana ng maligamam na tubig mula sa banyo. Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang pinunasan ang noo at mga braso ng bata. Ang kanyang mga kilos ay kalmado at sigurado, taliwas sa imahe ng isang abogadong si. Nagtrabaho sila ng walang imikan. Si Ara ang nagpapakalma sa bata, habang si Miguel naman ang nag-aasikaso. Sa isang saglit, habang sabay nilang inaabot ang thermometer, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Naramdaman ni Ara ang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang braso. Napatingin siya kay Miguel, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ito, hindi bilang amo, hindi bilang kasosyo sa kontrata, kundi bilang isang lalaki. Isang ama. Isang asawa. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Isang kilig na matagal na niyang kinalimutan. Ang mga sandaling tulad niyon ay nagsimulang dumami. Isang hapon ng linggo, habang naglalakad sila sa hardin, ang 4 na bata ay naghahabulan sa damuhan, ang kanilang mga tawanan ay umaalingaw sa hangin. Si Miguel, na laging seryoso, ay nakipaghabulan sa mga ito, hinahayaan ang bunso na umakyat sa kanyang likod. Napanood sila ni Ara mula sa malayo. Ang puso niya ay napuno ng isang mainit at dalisay na kaligayahan. Ito ang pangarap niya, isang buo at masayang pamilya. Sa mga sandaling iyon, halos makalimutan na niya ang lahat. Halos makalimutan na niya na ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang kasunduan, isang malamig na transaksyon. Ang pagiging Res del Rosario ay hindi na isang papel na ginagampanan, kundi isang pagkakakilanlan na yumakap na sa kanyang buong pagkatao. At ang pinakadelikadong bahagi ay, minamahal na niya ito. Minamahal na niya ang pamilyang ito. Minamahal na niya si Miguel. Nilapitan siya ni Miguel, ang pawis ay bahagyang namumuo sa kanyang noo, ngunit isang ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi, isang tunay, hindi pilit na ngiti na bihirang-bihira niyang makita. Mukhang masaya sila, sabi nito, ang boses ay malambing. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. "You've built a beautiful world for them, Ara," pagpapatuloy ni Miguel, at sa pagkakataong ito, tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "For us." Ang dalawang salitang iyon, "for us," ay tumama sa puso ni Ara na parang isang matamis na musika. Napuno ng pag-asa ang kanyang dibdib. Ito na ba iyon? Ang sandali kung saan ang pagkukunwari ay nagiging katotohanan? Ang sandali kung saan aaminin na nila sa isa't isa na ang kanilang pagsasama ay higit pa sa isang kontrata. Ngunit ang pag-asang iyon, gaano man kainit, ay laging may kasamang anino ng takot.
ang anino ni Doña Esmeralda. Ang reyna ng Villa ay laging naroon, isang tahimik na paalala na siya ay isang tagalabas, isang upahan lamang sa paraisong ito. Kahit kailan ay hindi siya tinanggap nito. Para sa matanda, siya pa rin ang isekretarya, ang iiskandalo. Pumasok na tayo sa loob, aya ni Miguel, ginulo ang kanyang pag-iisip. Tinawag nito ang mga bata at masaya silang nagsunuran papasok ng mansyon. Naiwan si Ara sa hardin ng ilang sandali, ninanamnam ang huling sinag ng araw at ang init na iniwan ng mga salita ni Miguel sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim, isang ngiti ang namumuo sa kanyang mga labi. Marahil, posible pala. Posibleng maging totoo ang lahat. Buo ang loob na tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa mansyon. Dadaan sana siya sa may veranda, kung saan madalas magkape si Doña Esmeralda, nang marinig niya ang boses nito. Mahina, ngunit may diin. Napatigil si Ara sa likod ng isang malaking halaman. Nakalikod si Doña Esmeralda, may kausap sa kanyang cellphone. Huwag kang mag-alala, lahat ay ayon sa plano, sabi ng matanda. Ang kailangan lang natin ay ang tamang tiempo. Kailangan nating sirain ang tiwala niya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Napigil ni Ara ang kanyang paghinga. Pagkatapos, narinig niya ang mga salitang wawasak sa kanyang munting mundo. Katrina, anak. Oras na para bawiin ang dapat ay sayo. Ang init sa puso ni Ara ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lamig. Katrina. Ang pangalan ay umalingaw sa kanyang isipan. Ang dating nobya ni Miguel. Ang masayang tawanan ng kanyang mga anak mula sa loob ng bahay, ay biglang naging parang malayong-malayong ingay. Ang magandang hardin ay biglang naging isang kulungan. At ang pag-asa na kanyang naramdaman kanina lang ay naging abo sa kanyang bibig. Ang palabas ay hindi pa pala tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang gabi ay kumikinang. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay sumasayaw sa mga mamahaling baso ng champan. Ang bulungan ng mga importanteng tao, mga kapwasi, mga politiko, mga bigating investor, ay nagsasama-sama para bumuo ng isang tunog na pamilyar kay Miguel, ang tunog ng kapangyarihan. Ito ang ika-negatibo 50 anibersaryo ng The Rosario Group of Companies. Bilang si Miguel ang sentro ng atensyon. Bawat ngiti, bawat pakikipagkamay, bawat formal na pag-uusap ay isang kalkuladong galaw. Ito ang mundo niya, ang larangan kung saan siya ang hari. Ngunit sa gabing ito, habang pinagmamasdan niya ang karamihan, isang bahagi ng kanyang isipan ay nasa Villa Esmeralda, kasama si Ara at ang kanilang mga anak. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Miguel. It's been a long time. Ang boses na iyon. Isang boses mula sa nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa harap niya si Katrina Gonzalez. Mas gumanda ito kaysa sa huling pagkakataon na nakita niya. Nakasuot ito ng isang pulang gown na yakap ang kanyang perpektong katawan, ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim pa rin. Katrina, sabi ni Miguel, pinanatiling kalmado ang kanyang boses, ngunit naramdaman niya ang isang biglaang pagbabago sa hangin. You look successful. I manage Iri family's new hotel chain in Asia now, sagot nito, maihalong pagmamalaki. I travel a lot. But of course, I wouldn't miss this event for the world. Nag-usap sila tungkol sa negosyo, mga formal at ligtas na paksa. Ngunit alam ni Miguel na may iba pang layunin si Katrina. At hindi siya nagkamali. So, I saw the news. A few years ago, actually, sabi ni Katrina, uminom mula sa kanyang baso. You got married. To your secretary. How modern. Naramdaman ni Miguel ang isang bahagyang inis. Ara is a wonderful wife and an even better mother to our 4 children. Oh, I'm sure she is, mabilis na sagot ni Katrina, na parang isang pusang naglalaro sa isang daga. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang uri ng peking simpatsya. You have a beautiful family, Miguel. I saw the photos online. She's very lucky. Ang salitang lucky. Isang simpleng salita, ngunit ibinato ito ni Katrina na parang isang insulto. Na para bang si Ara ay isang pulubi na nanalo sa loto,
hindi isang taong karapat-dapat sa posisyon niya. It's not about luck, Katrina. It's about family, mariing sagot ni Miguel. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito ng bahagya, na para bang may ibubulong na isang sikreto. I'm just being careful for you, Miggy. As an old friend. Mahirap magtiwala sa isang taong galing sa wala, bulong nito, ang kanyang mga salita ay parang laso na dahan-dahang gumagapang. Baka may iba siyang motibo. Money. Power. You gave her everything. What if she wants more? Napatigil si Miguel. Ang mga salita ni Katrina ay tumama sa isang bagay sa loob niya, ang dati niyang pagkatao, ang isihi na tumitingin sa lahat bilang isang transaksyon. Ang lalaking gumawa ng isang kasunduan sa kasal para lang iligtas ang kumpanya. Bago pa man siya makasagot, magalang na nagpaalam si Katrina at naglaho sa karamihan, iniwan si Miguel na may bagong pag-iisip. Pauwi sa sasakyan, hindi na siya mapakali. Ang dating masayang pag-asam na makita si Ara ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pagkabagabag. Pagdating niya sa Villa Esmeralda, sinalubong siya ni Ara sa may pinto. Nakasuot lang ito ng simpleng bestida, ang kanyang mukha ay walang makeup, ngunit sa ilalim ng ilaw ng chandelier sa kanilang foyer, para kay Miguel, mas maganda pa rin ito kaysa kanino man. Ngunit sa gabing ito, sa unang pagkakataon, isang ibang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Is this real? O isa lang itong napakagaling na pagganap? Kumusta ang gabi mo? Tanong ni Ara, ang kanyang ngiti ay kasing init ng dati. Okay lang. Nakakapagod, maikling sagot ni Miguel, umiiwas sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagtataka ni Ara sa kanyang biglaang paglamig, ngunit wala na siyang lakas para magpaliwanag. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ito ay isang litrato. Sa litrato, nakaupo si Ara sa isang coffee shop. May kausap itong isang lalaki na hindi niya kilala. Ang kuha ay mula sa malayo na ginagawang tila isang lihim na pagtatagpo ang eksena. Ang ekspresyon sa mukha ni Ara ay seryoso, puno ng pag-aalala. Habang nakatitig si Miguel sa litrato, ang mga salita ni Katrina ay umalinggaw sa kanyang ulo. Mahirap magtiwala sa isang taong galing sa wala. Baka may iba siyang motibo. Ang lason ay nagsimula ng kumalat. At ang duda, sa unang pagkakataon, ay nag-ugat sa puso ni Miguel del Rosario. Ang hapon ay simple at ordinaryo. Para kay Arabella, ang mga ordinaryong araw ang pinakamaganda. Nagpunta siya sa isang mall sa Quezon City, malayo sa karangyaan ng Makati, para bumili ng mga art supplies, para sa panganay niyang si Bea, na mahilig mag-drawing. Habang hawak niya ang isang paper bag na puno ng mga bagong Crayola at watercolor, naramdaman niya ang isang pamilyar na kasiyahan ng isang ina. Ang kasiyahang iyon ay biglang naglaho. Habang naglalakad siya sa malawak na parking lot pabalik sa kanyang sasakyan, isang makintab at itim na luxury car ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana, at mula sa loob, isang mukha ang tumingin sa kanya, isang mukhang pamilyar mula sa mga lumang larawan at sa mga bulungan ng nakaraan. Si Katrina Gonzalez. Arabella Santos, right, sabi ni Katrina, ang kanyang boses ay kasing kinis ng leather seats ng kanyang sasakyan. Tinanggal nito ang kanyang mamahaling sunglasses. Or should I say, Dimbres del Rosario. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang paper bag na hawak niya ay biglang bumigat. Ang pagtatagpong ito ay hindi nagkataon lamang. Alam niya ito. Simula noong narinig niya ang usapan ni Doña Esmeralda sa telepono, para siyang naglalakad na naghihintay na may bumagsak na espada sa kanyang ulo. Ito na yata iyon. Anong kailangan mo? Tanong ni Ara, pilit pinatatatag ang kanyang boses. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina. Wala naman. I just wanted to see for myself. Kung anong mayroon sa'yo at ipinagpalit ako ni Miguel para sa'yo. Inikot niya ang tingin sa suot ni Ara, isang simpleng bestida at flat na sapatos. Pero sa nakikita ko mukhang wala naman pala. Ang bawat salita ay isang sampal. Ngunit hindi kumibo si Ara. Natutunan na niya sa loob ng 6 na taon sa Villa Esmeralda kung paano itago ang kanyang nararamdaman sa likod ng isang blangkong mukha. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sagot ni Ara,
nagsimulang maglakad palayo. "Oh, I think you do," sabi ni Katrina, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. "Alam ko ang lahat, Arabella. Alam ko ang tungkol sa kontrata." Natigilan si Ara. Napahigpit ang hawak niya sa paper bag ang salitang iyon. Ang sikretong pundasyon ng kanyang buong buhay sa nakalipas na 6 na taon. Paano niya nalaman? Ang sagot ay malinaw, si Doña Esmeralda. "Alam kong isa ka lang palamuti," pagpapatuloy ni Katrina, na tila nasiyahan sa reaksyon niya. "Isang band-aid solution para sa isang iskandalo. At alam mo, ang mga band-aid, tinatanggal din pagkatapos maghilom ng sugat. Ang problema, hindi ka marunong umalis." Lumapit si Katrina, ang kanyang mga takong ay tumutunog sa semento ng parking lot. Ang kanyang pabango ay nakakahilo, isang amoy ng yaman at kapangyarihan. "Kaya heto ang deal," sabi nito, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang ahas. "Umalis ka. Iwanan mo si Miguel at ang mga bata. Bumalik ka sa kung saan ka man galing. Kung gagawin mo iyan ng tahimik, hahayaan kita. Bibigyan ka pa siguro ni Doña Esmeralda ng pabuya para sa iyong serbisyo." Tumingin si Ara kay Katrina, hindi makapaniwala. Iwanan ng mga anak niya. Ang mga anak na nanggaling sa kanya, na inalagaan niya, na buhay niya. At kung hindi, mahinang tanong ni Ara. Umisi si Katrina. At sa ngising iyon, nakita ni Ara ang tunay na panganib. "Kung hindi," sabi ni Katrina, "sisiguraduhin kong malalaman ng buong Pilipinas ang katotohanan. Ilalabas ko ang kontrata sa media. Sisirain ko ang pangalan mo. Gagawin kitang isang gold-digging whore sa mata ng lahat. At ang mga anak mo. Lalaki sila na kinukutya ng buong mundo, ang mga anak ng kabit na nagpanggap na asawa. Isipin mo ang kahihiyan na idudulot mo sa kanila habang buhay." Ang pagbabanta ay tumagos sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang takot, isang malamig, nakakaparalisang takot. Ngunit sa ilalim ng takot na iyon, isang bagay ang nagsimulang umusbong. Isang bagay na mas malakas. Isang bagay na primal. Ang galit. Hindi galit para sa sarili niya, kundi galit para sa kanyang mga anak. Walang sinuman, kahit ang babaeng ito, ang may karapatang gamitin ang kanyang mga anak bilang panakot. Dahan-dahan, itinuwid ni Ara ang kanyang likod. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Tiningnan niya si Katrina ng diretso sa mga mata, at sa unang pagkakataon, hindi na takot ang nakikita sa kanyang mga mata, kundi isang matatag na determinasyon. "Subukan mo." Ang dalawang salita ay lumabas sa kanyang bibig, mahinahon ngunit may bigat. Nagulat si Katrina sa biglaang pagbabago. "Pero tandaan mo," pagpapatuloy ni Ara, "ang bawat salita ay may diin. Isa na akong ina. At gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko." Tumalikod si Ara, hindi na hinintay ang sagot. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang nag-aapoy na tingin ni Katrina sa kanyang likuran. Ngunit hindi na siya lumingon. Ang ordinaryong hapon ay tapos na. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang hapunan sa granding dining hall ng Villa Esmeralda ay palaging isang formal na okasyon, ngunit sa gabing iyon, ang katahimikan ay may ibang bigat. Hindi ito ang karaniwang tahimik na paggalang na hinihingi ni Doña Esmeralda. Ito ay isang katahimikang puno ng tensyon, malamig at matalim. Umupo si Miguel sa kabisera ng mahabang mesa, katapat ang kanyang ina. Sa pagitan nila, si Ara at ang 4 na bata. Ang tunog lang na maririnig ay ang kalansing ng mga kubyerto sa pinggan at ang mahinang pag-ubo ng bunso. Maging ang mga bata, na karaniwang maingay at puno ng kwento mula sa kanilang araw, ay tila nararamdaman ang bigat sa hangin. Hindi maalis ni Miguel ang mga mata sa litratong nakita niya sa kanyang cellphone. Ang imahe ni Ara, na seryosong nakikipag-usap sa isang estrangherong lalaki, ay nakaukit na sa kanyang isipan. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Ara. Ang paraan ng pag-abot niya sa baso ng tubig, ang pagngiti niya sa mga bata, lahat ay tila may itinatagong kahulugan sa mga mata niyang nilason na ng duda. Ang babaeng minahal niya sa loob ng 6 na taon, ang ina ng kanyang mga anak, ay biglang naging isang estranghera. Naramdaman ni Ara ang kanyang mga titig. Sumusulyap ito sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Anong problema? Ngunit umiiwas lang si Miguel, lalong nagpapatibay sa hinala niya na may mali. "Miguel, anak," biglang sabi ni Doña Esmeralda, binabasag ang katahimikan.
Mukhang malalim ang iniisip mo. May problema ba sa kumpanya? Wala, mapagod lang sa trabaho, sagot ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. Ngunit ang kanyang sagot ay isang kasinungalingan at alam nilang lahat iyon. Nang matapos ang hapunan at maihatid na ni Ara ang mga bata sa kanilang mga silid-tulugan, naghintay si Miguel sa kanilang kwarto. Ang kwartong dati ay isang santuwaryo, isang lugar ng kapayapaan pagkatapos ng isang mahabang araw, ay tila naging isang korte. Siya ang taga-usig at si Ara ang akusado. Pumasok si Ara, isang pagod ngunit malambing na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Tulog na sila. Silio, gusto raw maging piloto paglaki niya. Saan ka galing kaninang hapon, Ara? Putol ni Miguel, ang kanyang boses ay walang emosyon na ginagawa itong mas nakakatakot. Natigilan si Ara sa biglaang tanong. Saan? Sa mall. Bumili ako ng mga gamit ni Bea para sa art project niya. Anong mall? Sa may Quezon City. Lumapit si Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Bakit doon pa? Maraming mall sa Makati. Bakit kailangan mo pang lumayo? Naramdaman ni Ara ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib na parang may isang kamay na humihigpit sa kanyang puso. Wala lang, gusto ko lang mamasyal sa ibang lugar. Anong problema, Miguel? Bakit ka nagkakaganyan? Sino na kasama mo? Ang tanong ay tumama kay Ara na parang isang sampal. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Anong klaseng tanong iyan? Mag-isa lang ako. Miguel, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi na napigilan ni Miguel ang sarili. Ang pagtitimpi niya ay bumigay. Ang duda at selos ay sumabog mula sa kanya na parang isang bulkan. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngao sa malaking silid. Nakita ko ang litrato, Ara. Sino gang lalaking kinakatagpuin? Ang hiyaw niya ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Ara ay napaurong, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Litrato? Anong litrato? Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi niya, nanginginig ang boses. Ang sakit na makita ang kawalan ng tiwala sa mga mata ng lalaking minamahal niya ay mas masahol pa sa anumang pisikal na sakit. Huwag mo akong gawing tanga, sigaw muli ni Miguel. 6 na taon, Ara. 6 na taon kong ibinigay sa iyo ang lahat. Ang pangalan ko, ang bahay ko, ang buhay ko. Tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin. Ang akusasyon ay sobrang sakit, sobrang hindi makatarungan. Hindi na napigilan ni Ara ang mga luhang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ang pagkalito niya ay napalitan ng matinding sama ng loob. Wala kang tiwala sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi na ito isang tanong, kundi isang masakit na katotohanan. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, pagkatapos ng 4 na anak, pagkatapos ng mga gabing magkasama silang nag-aalaga sa kanilang pamilya, ito ang tingin niya sa kanya. Isang manloloko. Paano ako magtitiwala sa iyo kung nagsisinungaling ka sa akin, ganti ni Miguel. Tumalikod si Ara, hindi na niya kayang tingnan ang mukha ni Miguel. Ang bawat salita ay isang patalim na tumatarok sa kanyang puso. Hindi ako magpapaliwanag sa isang bagay na hindi ko ginawa, sabi niya, ang kanyang likod ay nakaharap pa rin dito. Kung iyan ang tingin mo sa akin, Miguel, siguro nga, hindi mo pa ako kilala. Isang nakakabinging katahimikan ang muling namayani. Ang pader sa pagitan nila, na dating gawa lang sa isang kasunduan sa papel, ay ngayon ay binuo ng mga bloke ng duda, selos, at sama ng loob. At sa gabing iyon, tila napakataas na nito para tibagin pa. Walang imik na lumabas ng kwarto si Miguel, padabog na isinara ang pinto. Nagtungo siya sa kanyang study, ang kanyang malamig, ligtas na lugar. Samantala, si Ara ay naiwang mag-isa sa kanilang malawak na silid-tulugan, ang katawan ay nanginginig habang humahagulgol siya sa katahimikan, ang mga luha ay bumabasa sa mamahaling silk na kumot. Sa kabilang dulo ng pasilyo, bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ni Doña Esmeralda. Nasaksihan niya ang lahat. Isang maliit, kontentong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nagliliwanag sa dilim. Nag-type siya ng isang maikling mensahe at ipinadala ito. Kay Katrina. Magaling. Ituloy mo. Ang mga araw pagkatapos ng kanilang pag-aaway ay isang malamig na impyerno.
Si Miguel ay halos hindi umuuwi at kung umuwi man, dumidiretso siya sa kanyang study. Iniiwasan si Ara na parang isang sakit na nakakahawa. Ang Villa Esmeralda, na minsan nang naging tahanan, ay muling naging isang ginintuang kulungan. Isang umaga, habang nag-aalmusal, sinabi ni Doña Esmeralda na hindi man lang tumitingin sa kanya, Arabella, dahil wala ka namang ginagawa, maging kapaki-pakinabang ka naman. Linisin mo ang lumang bodega sa likod ng hardin. Puno na iyon ng mga basura. Ang utos ay isang malinaw na pagpapahiya. Mayroon silang higit sa 10 katulong sa mansyon. Ang pag-uutos sa kanya na maglinis ay isang paraan para ipaalala sa kanya ang kanyang pilugar. Walang imik na tumango si Ara. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Puno ng sakit ang kanyang puso at ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang mga ngiti ng kanyang mga anak. Ang bodega ay mainit at maalikabok. Ang amoy ng mga lumang kahoy at nagninipis na papel ay nangingibabaw sa hangin. Ang liwanag lang ay nanggagaling sa isang maliit at maruming bintana. Habang nag-aayos siya ng mga lumang kasangkapan at mga nakatambak na kahon, naramdaman niya ang pagod, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang sirang silya, may isang karton na nakatago. Mas luma ito kaysa sa ibang mga gamit. May nakasulat dito na halos hindi na mabasa, mga gamit ni Aling Nena. Naalala ni Ara ang pangalan. Isa si Aling Nena sa mga pinakamatagal na katulong ng mga Del Rosario, na bigla na lang pinaalis ilang buwan pagkatapos ng kasal nila ni Miguel. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang kahon. Sa loob ay mga lumang gamit, isang rosaryo, ilang kupas na litrato ng isang pamilya sa probinsya, at isang maliit, manipis na kwaderno. Umupo si Ara sa sahig, sa gitna ng alikabok, at binuklat ito. Ang mga unang pahina ay puno ng mga ordinaryong tala, listahan ng mga bibilhin, mga utang sa tindahan, mga dasal. Ngunit habang binubuklat niya, napunta siya sa mga pahinang may petsa, mahigit 6 na taon na ang nakalipas. Ang panahon kung kailan nagsimula ang bangungot. Ang sulat kamay ni Aling Nena ay nanginginig. October 12, 2018. Pinatawag ako ni Senora Esmeralda sa kanyang opisina kanina. Kinakabahan ako. Akala ko may nagawa akong mali. Pero iba ang pinagawa niya. Isang bagay na hindi ko maintindihan. May inutos siyang ikalat kong kwento. Ang kwento tungkol kay Sir Miguel at sa bago niyang sekretarya, si Arabella. Sinabi niya sa akin kung ano ang dapat kong sabihin sa ibang mga kasambahay, na madalas silang mag-overtime, na may special na relasyon. Alam kong kasinungalingan. Nakikita ko kung paano magtrabaho si Maam Ara. Disente siyang babae. Napahinto sa paghinga si Ara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. October 15, 2018. Sinabi ko na ang tsismis sa ibang mga katulong gaya ng utos ni Senora. Mabilis kumalat. Narinig ko na pinag-uusapan na rin ng mga driver. Patawarin sana ako ng Diyos. Pero ano ang magagawa ko? Sabi ni Senora, kung hindi ko gagawin, ipapatanggal niya sa trabaho ang anak kong nasa pabrika nila. Kailangan ko ng trabaho. Kailangan ng anak ko ng trabaho. Ang kwaderno ay nahulog mula sa nanginginig na mga kamay ni Ara. Nakatulala siya sa sahig na semento, ngunit wala siyang nakikita. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan, bumubuo ng isang imaheng napakasama, napakasuklam. Hindi ito nagkataon lang. Ang iskandalo. Ang mga tsismis. Hindi ito kasalanan ng mga mapanghusgang katrabaho. Ito ay isang plano. Isang pakana. Isang bitag na maingat na inilatag. At ang may gawa nito ay hindi isang estranghero, kundi ang ina mismo ni Miguel. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib na mas masahol pa kaysa sa sakit na idinulot ng mga sigaw ni Miguel. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay, ang rason kung bakit siya napunta sa Villa Esmeralda, ang rason ng kanyang kasal, ay isang malaking kasinungalingan na sinadya. Ginawa siyang masamang babae sa mata ng lahat, para lamang magkaroon ng dahilan si Miguel na pakasalan siya bilang isang solusyon. Pero bakit? Ang sagot ay kasing linaw ng sikat ng araw na tumatama sa maruming bintana. Nais ni Doña Esmeralda na kontrolin ang sitwasyon. Ang buong buhay niya, ang kanyang mga anak, ang pagmamahal na nagsimulang tumubo sa puso nila ni Miguel,
lahat ay nag-ugat sa isang laro ng panlilinlang. Umupo si Ara sa gitna ng alikabok at katahimikan. Ang mga luhang dumaloy dahil sa sama ng loob niya kay Miguel ay biglang natuyo. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas nakakatakot. Isang malamig na realisasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Hindi na ito ang mga kamay ng isang babaeng umiiyak, ng isang biktimang nagdurusa. Ngayon, ang mga ito ay mga kamay ng isang taong nalinlang ng husto. Ang tingin sa kanyang mga mata ay nagbago. Ang lungkot ay naglaho. Ang natira ay isang apoy na hindi pa niya naramdaman kailanman, hindi isang apoy ng pag-ibig, kundi isang nagielong apoy ng galit. Hindi siya biktima ng tsismis. Siya ang premyo at siya rin ang patibong. At ang lahat ay isang malupit na laro na sinimula ng reyna ng mansyon. Ang opisina ni Miguel del Rosario sa pinakatuktok ng A Tower ay ang kanyang kaharian. Dito, ang lahat ay mailohika. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga kontrata ay malinaw. Ang mga desisyon ay batay sa datos, hindi sa emosyon. Ito ang kanyang kanlungan mula sa kaguluhang naghihintay sa kanya sa Villa Esmeralda. Ngunit sa mga nagdaang araw, kahit ang kanyang kaharian ay hindi na mapayapa. Ang imahe ng nasasaktang mukha ni Ara, ang akusasyon sa mga mata nito, ang malamig na pader sa pagitan nila, lahat ay sumusunod sa kanya, isang multo sa bawat sulok ng kanyang perpektong opisina. Sinubukan niyang ibaling ang sarili sa trabaho, ngunit ang duda ay parang isang lason na kumalat na sa kanyang sistema, ginagawang mapait ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir, I'm sorry to disturb you, but your mother and Ines Gonzalez are here to see you. They said it's urgent. Napakunot ang noo ni Miguel. Sina Mama at Katrina? Magkasama? Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Bago pa man siya makasagot, pumasok na ang dalawang babae na parang sila ang may-ari ng lugar. Si Doña Esmeralda ay may daladalang otoridad, ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Si Katrina naman ay may ekspresyon ng isang nag-aalalang kaibigan, isang peking kalungkutan na agad na kinainisan ni Miguel. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Miguel, ang boses ay matigas. Anak, may kailangan kang makita, sabi ni Doña Esmeralda, isinara ang pinto sa likuran nila. Isang bagay na matagal ko nang pinaghihinalaan, ngunit ngayon lang ako nagkaroon ng patunay. Lumapit si Katrina, ang kanyang mga mata ay puno ng awa na para bang siya ang biktima. Miggy, I'm so sorry. Ayaw ko sanang gawin to, pero bilang kaibigan mo, hindi ko kayang makitang niloloko ka niya. Inilapag ni Katrina ang isang malaking brown na envelope sa ibabaw ng mesa ni Miguel. Nanginginig ang kamay na binuksan ito ni Miguel. Ang laman ay mga litrato. Maraming litrato. Ang unang set ay malinaw na kuha. Si Ara, na nakaupo sa parehong coffee shop, kasama ang parehong lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang makapal na envelope na iniaabot ang lalaki kay Ara. Ang ekspresyon ni Ara ay seryoso, at ang paraan ng pagtanggap niya sa sobre ay tila isang lihim na transaksyon. Ang sumunod na mga litrato ay mas masakit. Si Ara, na naglalakad palabas ng isang bangko, mag-isa. Naramdaman ni Miguel ang pagguho ng kanyang mundo, ang pagbigay ng sahig na kanyang tinatapakan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi ito totoo, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay mahina, walang kapangyarihan. Anak, tingnan mo ito, sabi naman ni Doña Esmeralda. Inilapag niya ang isa pang folder sa mesa. Ang laman nito ay mga dokumento, mga peking bank statement na nagpapakita ng malalaking deposito sa isang account na hindi niya alam, mga kopya ng key confidential na emails mula sa na ipinadala sa isang hindi kilalang address. Lahat ay perpektong pineke para magmukhang isang corporate espionage. She's been selling company secrets, Miguel, sabi ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay puno ng malamig na galit. Ginagamit niya ang pangalan mo, ang tiwala mo, para sa sarili niyang kapakanan. Ang lalaking yan, ayon sa aming investigasyon, ay konektado sa isa sa mga mahigpit nating kalaban sa negosyo. Bawat salita ng kanyang ina ay isang martilyong pumupukpok sa huling piraso ng tiwala na natitira sa kanyang puso. Ang pagtatagpi-tagpi ng mga ebidensya, ang lihim na pagtatagpo, ang pera, ang mga dokumento,
ay bumuo ng isang napakalinaw at napakasakit na kwento sa kanyang isipan. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang ina ng kanyang mga anak. Isang espiya. Isang traitor. Sinabi ko na sayo, anak, huling sabi ni Doña Esmeralda, ang kanyang mga salita ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Ang sakit sa puso ni Miguel ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nag-aapoy, dalisay na galit. Isang galit na nagmula sa pakiramdam ng sukdulang pagkakanulo. Ang pagmamahal na minsan niyang naramdaman ay naging abo, at mula sa abong iyon ay isinilang ang isang halimaw. Napatayo siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid, ang panga ay naggangalit. Kinuha niya ang mga litrato mula sa mesa, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Tiningnan niya ito, hindi na para maghanap ng duda, kundi para itatak sa kanyang isipan ang kataksilan ng kanyang asawa. Binaliwala niya ang kanyang ina. Binaliwala niya si Katrina. Ang tanging nasa isip niya ay si Ara. Padabog siyang lumabas ng kanyang opisina, halos mabunggo ang kanyang sekretarya na napaurong sa takot dahil sa ekspresyon sa kanyang mukha. Narinig niya itong tumawag sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Habang mabilis siyang naglalakad patungo sa elevator, isang pangungusap lang ang umuulit sa kanyang isipan, isang hatol na naghihintay na lang ipataw. Kailangan kong marinig ito mula sa kanya. Ang katahimikan sa kanilang silid ay parang isang manipis na salamin na naghihintay na mabasag. Nakaupo si Arabella sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Kakatapos lang niyang patulugin ang bunso, nahinagkan siya sa pisngi at sinabing, I love you, Mama. Ang mga salitang iyon ang tanging init na natitira sa kanyang nagielong puso. Alam niyang may paparating. Mula nang matuklasan niya ang kwaderno, bawat araw ay isang paghihintay. Isang paghihintay sa susunod na hakbang ng reyna ng Villa. Ang malamig na pakikitungo ni Miguel ay simula pa lamang. Alam niya. Biglang bumukas ng malakas ang pinto, ang tunog ay sumabog sa katahimikan na parang isang putok ng baril. Napatalon si Ara sa gulat. Pumasok si Miguel. Pero hindi ito ang Miguel na asawa niya. Hindi ito ang amang nakikipaglaro sa kanilang mga anak sa hardin. Ang lalaking pumasok ay isang estranghero na may mga matang nag-aapoy sa galit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa, ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy. Diretso itong lumapit sa kanya. Walang salita. Ang tanging maririnig ay ang kanyang mabibigat na paghinga. Pagkatapos, mula sa kanyang kamay, inihagis niya ang isang bunton ng mga litrato. Ang mga ito ay lumipad sa hangin na parang mga tuyong dahon sa isang bagyo, at isa-isang bumagsak sa sahig, sa kanyang mga paa. Ano to, Ara? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng lason, mas masakit kaysa sa isang sigaw. Napayuko si Ara at tiningnan ang mga larawan. Nakita niya ang kanyang sarili sa coffee shop, tinatanggap ang sobre mula kay Mang Lito, ang matandang kaibigan ng kanyang ama na tumutulong sa kanya sa pag-aayos ng kanilang utang. Nakita niya ang kanyang sarili sa bangko. Ang mga litrato ay perpektong kinuha para magmukhang isang marumi at lihim na transaksyon. Ito na iyon. Ang huling bitag. Ang perpektong patibong. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin at tumingin kay Miguel. Hinanap niya sa mga mata nito ang kahit katiting na duda, kahit isang maliit na espasyo para sa kanyang paliwanag. Wala siyang nakita. Ang nakita niya ay isang pinal na hatol. Isang matibay na paniniwala sa kanyang pagkakasala. At sa sandaling iyon, isang bagay ang namatay sa loob ni Ara. Ang pag-asa. 6 na taon, Aradi. Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. 6 na taon kitang pinagkatiwalaan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat tapos sa likod ko, tinatraidor mo ako. Nagbebenta ka ng impormasyon ng kumpanya? Para saan, Ara? Para sa pera? Kulang pa ba ang lahat ng ibinigay ko sa iyo? Hindi sumagot si Ara. Anong silbi? Anong silbi ng paliwanag kung ang kanyang hukom ay nagdesisyon na? Anong laban ng kanyang mga salita sa mga litratong nasa sahig? Ang bawat salita ay magmumukha lang na isa pang kasinungalingan. Ang kanyang pananahimik ay lalong nagsindi sa galit ni Miguel. Para sa kanya, ito ay isang pag-amin. Sumagot Pire, sigaw niya, ang kanyang boses ay sa wakas ay sumabog,
isang malakas at masakit na alinggaw sa kanilang silid. Magsalita ka. Ipagtanggol mo ang sarili mo. Pero hindi mo kaya, di ba? Kasi totoo lahat. Isa kang taksil. Isang manggagamit na nagpanggap na asawa. Ang mga salita ay tumago sa kanya, ngunit hindi na niya naramdaman ang sakit. Ang nararamdaman niya ay isang nakakakilabot na kawalan. Isang malawak at nagielong kawalan. Para siyang isang taong nalulunod at sa wakas ay sumuko na sa paghinga, hinahayaan ang sarili na lumubog sa kailaliman. Tiningnan niya si Miguel, hindi na umiiyak. Ang kanyang mukha ay blanko, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang sakit ng isang taong nalinlang. At mas lalong nadurog ang puso niya dahil alam niyang ang sakit na iyon ay bunga ng isang napakalaking kasinungalingan na hindi niya kayang itama. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay mas lalong ikinagalit ni Miguel. Ito ang huling patunay ng kanyang kawalang hiyaan sa paningin nito. Ang mukha ni Miguel ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng isang malamig at brutal na desisyon. Umalis ka sa pamamahay ko. Ang mga salita ay binitawan niya ng dahan-dahan na may bigat at kapangyarihan. Umalis ka. Ngayon din ni. Sa wakas, gumalaw si Ara. Dahan-dahan siyang tumango, isang beses lang. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Isang pagtanggap sa hindi maiiwasan. Ang laro ay tapos na. Natalo siya. Tumalikod siya kay Miguel. Hindi niya tiningnan ang mga litrato sa sahig. Hindi niya tiningnan ang kama na kanilang pinagsaluhan. Hindi niya tiningnan ang lalaking minahal niya ng buong puso at winasak din ang kanyang puso ng buong buo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang. Ang pinto na patungo sa pasilyo kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Nagsimula siyang maglakad, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Saan ka pupunta? Tanong ni Miguel sa likuran niya. Huminto si Ara sa may pintuan, hindi lumilingon. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay hindi nanginginig. Ito ay kalmado. Ito ay pinal. Kukunin ko ang mga anak ko. Nagising si Miguel del Rosario sa isang katahimikang hindi pamilyar. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang bigat sa kanyang dibdib, isang latak ng galit mula sa nagdaang gabi. Umupo siya sa kama, inaasahang makikita si Ara na natutulog sa kabilang panig, o marahil ay nakaupo sa may bintana, tahimik na nagdurusa gaya ng dati. Pero wala siya. Ang kama ay walang laman. Ang una nito ay malamig na para bang matagal nang walang gumagamit. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng isang mapait na kasiyahan. Mabuti. Natuto siyang sumunod. Ngunit ang kasiyahang iyon ay mabilis na napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Napatayo siya. Ang sahig ay puno pa rin ng mga litratong ikinalat niya, mga piraso ng kanyang galit na ngayon ay parang mga basurang nakatingin pabalik sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Ara, tawag niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Walang sumagot. Naglakad siya palabas ng silid. Ang malawak na pasilyo ng Villa Esmeralda ay tahimik. Masyadong tahimik. Pumunta siya sa silid ng mga bata, isa-isa. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Bea, at ni Ben ang mga kama ay perpektong inayos, walang bakas ng magulong pagtulog. Sa kwarto naman ng dalawang bunso, si Leo at si Lily, ay ganoon din isang laruang kotse ang naiwan sa sahig, isang libro ang nakabukas sa mesa. Ngunit ang mga may-ari nito ay wala. Ang huling mga salita ni Ara ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang isang malayong kulog. Kukunin ko ang mga anak ko. Akala niya ay isa lang iyong pagbabanta. Isang desperadong salita mula sa isang taong wala ng pagpipilian. Hindi niya inakalang tototohanin ito. Isang biglaang pagkataranta ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang malamig na takot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Nagtatakbo siya pabalik-balik sa pasilyo, sinisigaw ang kanilang mga pangalan. Ah! Bie! Mga anak! Ang tanging sumasagot sa kanya ay ang alinggaw ng sarili niyang boses, na bumabalik sa kanya mula sa matataas na pader ng mansyon. Ang malaking bahay, na simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay biglang naging isang malawak at malungkot na libingan. Bumalik siya sa kanilang silid, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Doon niya ito nakita. Sa ibabaw ng kama, sa panig kung saan dating natutulog si Ara,
ay may isang puting sobre. Maayos itong nakapatong, hindi gusot, hindi padabog na iniwan. Sa tabi nito ay isang luma at manipis na kwaderno. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang sobre. Pangalan niya ang nakasulat sa labas, sa pamilyar na sulat kamay ni Ara. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang piraso ng papel. Hindi ito isang liham ng pagmamakaawa. Hindi ito isang liham ng pagtatanggol. Miguel. Hindi ko nasusubukang ipaliwanag ang sarili ko. Huli na para doon. Pero bago ako umalis, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ang perang nakita mo sa litrato ay ang huling bayad para sa isang utang. Isang utang na ininan ng aking ama, matagal na, bago pa man ako magtrabaho sa Ang utang ay sa isang maliit na printing press na nalugi dahil sa isa sa mga unang acquisition ng Del Rosario Group maraming taon na ang nakalipas. Hindi mo ito alam at hindi ko ito sinabi sa'yo dahil ayokong isipin mong ginagamit ko ang nakaraan para sa sarili kong kapakanan. Gusto ko lang linisin ang pangalan ng tatay ko sa sarili kong paraan. Iyon lang. Ang sobre na tinanggap ko ay hindi pera, kundi ang huling resibo, ang katibayan na tapos na ang lahat. Ngayon, tapos na nga talaga ang lahat. Hindi ako humihingi ng tawad sa isang bagay na hindi ko ginawa, pero humihingi ako ng tawad para sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Alam kong nasasaktan ka dahil naniniwala kang niloko kita. Siguro, balang araw, malalaman mo ang totoo. Pero sa ngayon, ito lang ang maibibigay ko. Paalam, Miguel. Ara. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tuluyang ninakaw mula sa kanyang baga. Ang kwento ni Ara, simple, direkta, at walang bahid ng pagdadrama, ay may tunog ng katotohanan na hindi niya kayang ipagkaila. Ang kanyang mga mata ay napunta sa lumang kwaderno na nasa tabi ng liham. Kinuha niya ito, ang mga pahina ay marupok na sa kanyang mga daliri. Binuklat niya. At doon, sa sulat kamay ng isang matandang babae, nabasa niya ang buong katotohanan. Ang utos ni Doña Esmeralda. Ang pagkakalat ng tsismis. Ang simula ng lahat. Ang mundo ni Miguel del Rosario ay gumuho. Ang galit na naramdaman niya kagabi ay biglang naging parang isang hangal na pagwawala ng isang bata. Ang sakit ng pagkakanulo ay napalitan ng isang mas malalim, mas matinding sakit, ang sakit ng pagsisisi. Siya ang may kasalanan. Pinaniwalaan niya ang mga litrato. Pinaniwalaan niya ang mga peking dokumento. Pinaniwalaan niya ang laso ni Katrina at ang manipulasyon ng kanyang sariling ina. Pero hindi niya pinaniwalaan ang babaeng kasama niyang bumuo ng isang pamilya. Hindi niya pinaniwalaan ang ina ng kanyang mga anak. Nawasak niya ito. Hinatulan niya ito ng walang paglilitis. Ipinagtulakan niya ito palayo. Ang kwaderno ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Napatitig siya sa kawalan, ang kanyang isipan ay isang blankong pader. Ang imahe ni Ara, hindi ang nasa litrato, kundi ang totoong Ara na nakatingin sa kanya ng may sakit at pagkabigo kagabi, ay sumunog sa kanyang isipan. Wala kang tiwala sa akin. Ang mga salitang iyon ngayon ay isang kutsilyong paulit-ulit na tumatarok sa kanyang puso. Isang ungol ng matinding sakit at pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang kanyang ulo, defi ang kanyang buhok, na parang gusto niyang bunutin ang katangahan mula sa kanyang utak. Pagkatapos, ang sakit ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan. Isang layunin. Kailangan niya silang mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang buuin muli ang mundong siya mismo ang sumira. Mabilis niyang dinampot ang susi ng kanyang sasakyan at ang kanyang cellphone. As-defi ang kwaderno sa kanyang kabilang kamay, patakbo siyang lumabas ng silid, lumabas ng mansyon. Hindi niya pinansin ang mga tawag ng mga katulong. Habang pinaharurot niya ang kanyang sasakyan palabas ng gate ng Villa Esmeralda, isa lang ang tumatakbo sa kanyang isipan, isang panalangin, isang desperadong pakiusap sa kung sinumang Diyos na nakikinig. Hayaan ninyo akong mahanap sila. Hayaan ninyo akong itama ito. Ang maliit na bahay ng pamilya Santos sa Quezon City ay napuno ng amoy ng adobong niluluto ng kanyang ina. Para kay Arabella, ito ang amoy ng kapayapaan. Sa sala, ang kanyang 4 na anak ay naglalaro sa sahig kasama ang kanilang lola. Ang kanilang mga halakhak ay isang musika na pumupuno sa bawat sulok ng bahay.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Ara na humihinga siya ng maluwag. Malayang malaya. Ngunit ang kapayapaan ay marupok. Isang malakas na kalabog sa pinto ang nagpatigil sa lahat. Ang mga bata ay natigilan sa paglalaro. Ang ina ni Ara ay napatingin sa kanya, may pag-aalala. Alam ni Ara kung sino iyon. Ang puso niya ay bumigat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Nakatayo sa harap niya si Miguel. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, mga mata ng isang taong hindi natulog at walang tigil sa pag-iyak. Hindi ito ang makapangyarihang SEC ng Del Rosario Group. Ito ay isang lalaking wasak. Sa likod ni Miguel, nakita ni Ara ang kanyang kotseng nakapark nang paharang sa kanilang maliit na kalye na para bang nagmamadaling huminto. Ara, di. Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Hinawakan ni Ara ang doorknob ng mahigpit. Umalis ka na, Miguel. Tapos na tayo. Hindi. Please pakinggan mo ako pagmamakaawa nito. At sa harap ng kanyang lumang tahanan, sa harap ng kanyang mga kapitbahay na nagsisimula ng sumilip, ang dakilang si Miguel del Rosario ay lumuhod sa semento. Ang mga luha ay malayang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay isang hagulgol. Naging tanga ako. Naging bulag ako. Pinaniwalaan ko sila hindi ikaw. Patawarin mo ako, Ara. Mahal na mahal kita. Napatulala si Ara. Ang bawat salita ay parang isang alon na humahampas sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ipinakita nito ang lumang kwaderno, ang mga pahina ay lukot na sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Alam ko na ang lahat. Nabasa ko. Alam ko ang ginawa ng mama. Patawarin mo ako dahil hindi kita pinrotektahan. Bago pa man makasagot si Ara, isa pang makintab na sasakyan ang huminto sa likod ng kotse ni Miguel. Mula dito ay bumaba si Doña Esmeralda, ang mukha ay isang maskara ng galit, at sa likod niya ay si Katrina, na may isang mapanuyang ngiti. Miguel, ano nang ginagawa mo dyan sa sahig? Sigaw ni Doña Esmeralda, na para bang hindi niya matanggap ang kanyang nakikita. Tumayo ka. Umuwi na tayo. Let's leave this place. Ito na ang sandali. Ang sandali ng katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Miguel. Ngunit sa halip na sumunod sa kanyang ina, humakbang siya patagilid, inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Ara at ng dalawang babae. Hinarangan niya si Ara. Pinrotektahan niya ito. Hindi kami uwi, ma, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. At hinding-hindi mo na muling tatawaging lugar lang ang tahanan ng asawa ko. Natigilan si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat. Ano nang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Nilaso ng babaeng iyan ang isip mo. Hindi, ma, sagot ni Miguel, itinaas ang kwaderno. Binuksan niya ang mga mata ko. Tapos na ang mga laro mo. Tapos na ang mga kasinungalingan mo. Tapos na ang pagkontrol mo sa buhay ko. Tumingin siya sa kanyang ina, ang mga mata ay puno ng pagkabigo, ngunit mayroon ding determinasyon. Tapos na, mapinipili ko ang pamilya ko. Ang mga salitang iyon ay ang huling dago. Si Doña Esmeralda ay napaurong, na parang nasampal. Wala na siyang masabi. Ang kapangyarihan niya ay biglang naglaho. Si Katrina, nang makitang tapos na ang laro at wala na siyang mapapala, ay umirap na lang. You're a fool, Miguel, sabi niya, bago tumalikod at sumakay pabalik sa kotse. Walang lingon-lingong umalis ang sasakyan. Naiwan si Doña Esmeralda, nakatayo, mag-isa at talunan. Tiningnan niya ang kanyang anak, pagkatapos ay si Ara, at sa huli, ang mga apo niyang sumisilip mula sa bintana. Walang salitang namutawi, tumalikod siya at sumunod sa kotse ni Katrina, dala ang bigat ng kanyang pagkatalo. Ang kalye ay muling natahimik. Naiwan si Miguel at Ara, nakatayo sa gitna ng naglahong bagyo. Humarap si Miguel kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit ngayon ay may bagong liwanag. Kumuha siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa, hindi ang luma, kundi isang bago. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang simpleng singsing, walang halong karangyaan,
isang simpleng gintong may maliit na bato. 6 na taon na ang nakalipas, tinanong kita sa loob ng opisina ko. It was a business proposal, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katapatan. Ngayon gusto kong ulitin. Dito sa harap ng tahanan mo, sa harap ng mundo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ara, ang pag-ibig at pagsisisi ay nababasa sa kanyang buong pagkatao. Ara Santos, will you marry me, for real this time? Walang kontrata, walang kasinungalingan. Pag-ibig lang. Lumipas ang ilang buwan. Ang hangin ay nagbago, ang mga sugat ay nagsimulang maghilom. Ang kasal ay ginanap sa isang maliit at lumang simbahan na gawa sa bato, kung saan ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa mga makukulay na salamin ng bintana. Wala ang karangyaan ng isang granding kasalan ng mga Del Rosario. Wala ang mga kamera ng media. Wala ang daan-daang bisita na may mga peking ngiti. Ang naroroon lamang ay ilang malalapit na kaibigan, ang ina ni Ara na lumuluha sa tuwa, at ang kanilang 4 na anak na nagsisilbing mga munting abay, suot ang kanilang pinakamagagandang damit. Nakatayo si Miguel sa altar, hindi bilang kundi bilang isang lalaki na binigyan ng pangalawang pagkakataon. Nang maglakad si Ara sa pasilyo, suot ang isang simpleng puting bestida, ang puso ni Miguel ay napuno ng isang uri ng pasasalamat na hindi niya panaramdaman kailanman. Nang oras na para sa kanilang mga panata, binitawan ni Miguel ang mga salitang pinaghandaan niya gabi-gabi. Ara, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Sa harap ng Diyos at ng ating pamilya, nangangako ako. Nangangako akong hindi na muling magdududa. Nangangako akong makikinig, hindi lang sa mga salita, kundi sa tibok ng puso mo. Nangangako akong pipiliin ka araw-araw, hindi dahil sa isang kontrata, kundi dahil sa pag-ibig. Ikaw ang aking kapayapaan, ang aking tahanan. Patawarin mo ako at hayaan mong mahalin kita ng tama sa habang panahon. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa pisngi ni Ara habang siya naman ang nagsasalita. Miguel, sabi niya, ang kanyang ngiti ay nagniningning sa kabila ng mga luha. Pinapatawad kita. At pinapatawad ko na rin ang sarili ko sa paniniwalang hindi ako karapat-dapat. Ipinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, na ito ay hindi perpekto, na ito ay nasusugatan, ngunit kaya nitong maghilom. Tinatanggap kita, hindi bilang si Ingrid del Rosario, kundi bilang Miguel, ang aking asawa, ang ama ng aking mga anak, ang aking kahapon, ngayon at bukas. Ang kanilang halik ay isang selyo, hindi ng isang kasunduan, kundi ng isang panibagong simula. Ang reception ay ginanap sa hardin ng isang maliit na restaurant. Masaya, simple at puno ng tunay na tawanan. Si Doña Esmeralda ay wala roon. Hindi siya sumagot sa imbitasyon. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, isang delivery man ang dumating, may dalang isang malaking kahon na maganda ang pagkabalot. Naka-address ito sa mga anak ni Miguel at Ara del Rosario. Walang card, walang pangalan ang nagpadala. Nagtulungan ang mag-asawa sa pagbukas nito. Sa loob ay isang napakagandang handcrafted na dollhouse, kumpleto sa maliliit na muebles na gawa sa kahoy. Isang laro ang mamahalin, elegante at formal. Nagkatinginan si Miguel at Ara. Hindi na nila kailangang magsalita. Alam nila kung kanino ito galing. Hindi ito isang paghingi ng tawad, hindi pa. Ngunit ito ay isang pag-amin. Isang maliit na puting bandila na itinaas mula sa malayo. Isang unang hakbang. Nang magbigay ng maikling talumpati si Miguel, tumingin siya sa kanyang mga panauhin, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ara. Marami akong natutunan sa mga nakaraang taon, sabi niya. At ang pinakamahalaga ay kung ano talaga ang prioridad. Kaya gusto kong ipaalam sa inyo na simula sa susunod na buwan, ibababa ko na ang ilan sa aking mga tungkulin sa para magkaroon ng mas maraming oras dahil may mas mahalaga na akong kumpanyang kailangang pamunuan. Ngumiti siya. Ang pamilya ko. Gabi na. Ang pamilya del Rosario ay nasa kanilang bagong tahanan, isang bahay sa isang tahimik na subdivision, hindi kasing laki ng Villa Esmeralda, ngunit puno ng init at buhay. Nakatayo si Miguel at Ara sa balkonahe, magkahawak kamay. Mula roon, tanaw nila ang kanilang 4 na anak na naglalaro sa damuhan sa ilalim ng mga ilaw sa hardin. Ang hangin ay sariwa, ang katahimikan ay payapa. Wala na ang bigat ng nakaraan. Wala na ang takot. Tanging kapayapaan.
Naramdaman ni Ara ang pagpisil ni Miguel sa kanyang kamay. Masaya ka ba dito? Tanong nito. Umiti si Ara at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Basta't kasama kita at ang mga bata, kahit saan ay tahanan. Isang maliit na yapak ang narinig nila. Ang kanilang bunso, si Ilili, ay tumatakbo palapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng isang seryosong tanong ng isang bata. Mama, Papa, sabi nito, tumitingala sa kanila. Lola Esmeralda will visit for Christmas, right? Ang tanong ay bumitin sa hangin, isang paalala na ang pagpapatawad ay isang paglalakbay. Tumingin si Miguel kay Ara. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Sa halip, isang ngiti ang sabay na sumilay sa kanilang mga mukha, isang ngiting maihalong pag-asa, at kaunting pangamba. Isang ngiti na nagsasabing hindi pa tapos ang kwento, at handa na silang harapin kung anuman ang susunod na kabanata, basta't sila'y magkasama. At sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, iyon ay sapat na. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay ni Ara at Miguel, mula sa mapait na simula ng kanilang kasunduan hanggang sa matamis na bunga ng kanilang pangalawang pagkakataon. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong kinilig, nasaktan, nainis at umasa. Bawat luha ni Ara ay kirot sa aking dibdib, at bawat pagsisisi ni Miguel ay isang aral na aking naramdaman. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pundasyon ng anumang tunay na pagmamahalan ay tiwala. At kapag ang tiwalang iyon ay nasira, ang tanging makapaghihilom dito ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad, ang pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating mga sarili. Ito rin ay isang kwento ng pag-asa. Nagaano man kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw. Gaano man kalaki ang pagkakamali, laging may puwang para sa pagbabago at panibagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang tumatak sa inyong puso? Saang bahagi kayo pinakanaantig? Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ay nagsisilbing inspirasyon at liwanag sa aking pagsusulat. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.